Dalawang estrangherong lalaki, sina Ashraf at Gudo, ay dumating sa isang lungsod at agad na nagtanong-tanong kung may nakakita ng mangkukulam. Si Ashraf ang talagang kapansin-pansin, buhat-buhat niya ang isang kabaong na parang bagong uso. Sa mundong ito, alam ng lahat na nagtatago ang mga mangkukulam dahil itinuturing silang masasama. Ngunit nakasalubong nila ang isang batang babae na si Marie, na nagulat sa kanila. Kwentong-kwento niyang sinabi na ang mangkukulam sa lungsod na ito ay hindi nagtatago, sikat pa nga ito. Habang nag-uusap sila, isang mutated na peteng ang biglang sumulpot, kaya't ang lungsod ay naging ang personal niyang palaruan ng kaguluhan. Si Ashraf at Gudo, mga optimiste talaga, akala nila sa wakas na hanap na nila ang bruha. Pero si Marie, naway pagpalain siya, sinabi sa kanila na mali sila. Muli, habang lumalala ang sitwasyon, ang tunay na bruha ay nagpakita, at walang kahirap-hirap na napigilan ang nagwawalang peteng na parang isang ordinaryong araw lang. Lumalabas na ang peteng ay isang mage pala na may matinding galit sa mga bruha at mahilig sa kaguluhan. Pero ang bruha, siya ang minamahal na bayani ng lungsod, iniidolo ng halos lahat. Maliban na lang syempre sa mage na peteng. Sa isang di inaasahang pangyayari, si Gudo ay biglang sumugod sa bruha, pero ang bilis ng reaksyon ng babae ay perpekto, at dahil dito nagkaroon siya ng pagkakataong mapigilan si Gudo. Sumigaw si Gudo sa mangkukulam dahil kilala niya ito. Samantala, ang mga taga-bayan, na hindi naman talaga mahilig sa biglaang pagtatalong ito, ay nagsimulang batuhin sina Ashraf at Gudo ng kahit anong mahagilap nila. Mga bote, bato, at marahil ilang lumang repolyo. Nang makita ni Ashraf na lumalala na ang sitwasyon, tinawag niya ang kanyang mga uwak para sa madali ang pagtakas, at mabilis silang nawala na parang mga salamangkero. Pagkaalis, sinabi ni Ashraf kay Gudo na ang lungsod ay sinalanta ng isang mangkukulam 400 taon na ang nakakaraan. Natalo ang mangkukulam, at ang sumpa ng apoy na ipinataw nito sa lungsod ay naisara na. Natagpuan ni Ashraf ang kastilyo kung saan umano'y nakaselyo ang sumpa, at laking gulat nila, mayroong selusalo roon ng gabing yun. Tirahan din pala ito ng mangkukulam, para bang hindi pa sapat ang kakaiba. Nang dumating si Marie sa pinto na para bang isang bouncer sa isang eksklusibong club, agad niyang winasak ang anumang pag-asa ni na Ashraf at Gudo na makapasok sa selusalo. Sinabi niya sa kanila na mabuting tao ang mangkukulam at napakaraming beses na itong nakaligtas sa lungsod, kaya hindi sila maaaring makialam. Naipaliwanag na ng mangkukulam ang pagkakaiba-iba ng tao at mangkukulam. Sinubukan ni Ashraf na sabihin kay Marie na baka may masamang binabalak ang mangkukulam. Pero hindi handa si Marie na makinig sa sasabihin ng dalawa. Naniniwala siyang mga taong ayaw sa kanya lang ang mga ito, kaya hindi niya sila papansinin. Sa halip na pumasok sa kastilyo, nagdesisyon sina Ashraf at Gudo na bumalik sa kanilang hotel. Nang gabing yun, natapos ni Ashraf ang kanyang pagsasaliksik, at napagtanto niyang tama nga siya. Nag-impake sina Ashraf at Gudo para pumunta sa kastilyo ng mangkukulam, pero habang paalis na sila, nagulat sila sa lobby ng hotel, mga pulis. At hindi basta pulis, kundi mga pulis na ipinadala mismo ng mangkukulam na may utos na hulihin sila. Maliwanag, hindi pala gaanong mabait ang mangkukulam na ito gaya ng iniisip ng lahat. Nakatakas si Ashraf sa mga pulis sa tulong ng kanyang mga uwak. Ngunit may ibang mga pulis na naghihintay sa kanila sa labas ng hotel. Samantala, nagising si Marie na hubad at duguan. Si Marie at ang ilang ibang babae sa silid ay parang mga handog sa ritual. May mga nawawalang parte ng katawan ng ilan sa mga babae, at karamihan ay patay na. Nang akala ni Marie ay wala nang masasama pa, dumating ang mangkukulam at walang pakialam na sinabi na plano nitong ihain silang lahat para mapakawala ang sumpa ng apoy na nakakulong sa lungsod. Nabigla si Marie sa narinig at tinanong ang mangkukulam kung bakit niya ito ginagawa. Isiniwalat ng mangkukulam na ang pag-aalab ng impyerno na naganap maraming taon na ang nakalilipas ay ikinamatay ng kanyang lola. Ang kanyang lola, na isang mangkukulam din tulad niya, ay nagpatigil sa apoy na hindi naman pala niya sinimulan. Gayunpaman, siya ay pinarusahan dahil siya ay isang mangkukulam, kahit na siya ang nagligtas sa lungsod. Simula noon ay may sama ng loob na ang mangkukulam. Lahat ng kanyang mga pagliligtas at pagsagip sa lungsod ay pawang panlilinlang lamang para magkaroon ng tiwala sa kanya ang lungsod. Hindi makapaniwala si Marie sa kanyang naririnig, at para bang lalong lumala ang sitwasyon,
Inilabas ng mangkukulam ang isa sa mga susi. Nang mga sandaling yun, isang malaking sunog ang sumiklab sa isang bahagi ng lungsod. Tinutupok ang lahat ng nasa daan nito. Nakawala sina Ashraf at Gadot sa mga pulis. Si Gadot ay sumugod na parang toro, pero gaya ng inaasahan, napigilan siya ng mangkukulam. Nakatakas si Gadot sa pagkagapos at sinugod ang mangkukulam, ngunit pareho pa rin ang resulta. Napagtanto ng mangkukulam na pantikip lang si Gadot. Lumingon siya at nakita si Ashraf na tinutulungan ng dalaga, at nagawa niya itong mapigilan sa tamang oras. Nagulat ang mangkukulam na may nakasunod sa kanyang plano. Tinatanong niya si Ashraf kung sino ito, pero ayaw pang sumagot ni Ashraf. Samantala, si Marie ay patuloy na umiiyak at nagmamakaawa sa mangkukulam na huwag sirain ang lahat ng pinaghirapan niya. Pero ang bruha, naka-move on na siya. Sa puntong ito, ang tanging nasa isip niya ay matamis na paghihiganti, at ang mga luha ni Marie ay parang ingay lang sa kanyang masamang plano. Makikita kung gaano siya katibay nang muli siyang bumangon mula sa huling pag-atake ng bruha. Pagkatapos ay tinanong ni Gadot ang bruha kung kilala siya nito, at dahil dito, binuksan niya ang kanyang kwelyo para ipakita ang marka ng sumpa sa kanyang leeg. Doon na napagtanto ng bruha na may sumpa ng bruha si Gadot, at ito ang kanyang sinusubukang alisin. Tinawanan siya ng bruha, sinabing may dalawang paraan para maalis ang sumpa ng bruha. Una ay ang makatanggap ng isang halik na may pagmamahal mula sa isang kasintahan, at ang pangalawa ay ang pagbabago ng loob ng bruha. Ang iniisip niya tungkol sa sumpa. Ngayoy mali ang tinututukan ni Gadot dahil hindi ito ang bruha na sumumpa sa kanya. Hinarap niya si Gadot gamit ang isang pagsabog ng apoy, sinasabi na nasa maling lugar ito. Nang mga sandaling yon, ipinaalam ni Ashraf sa bruha na may mali sa kanyang pag-iisip. Mayroong pala ikatlong paraan para maalis ang sumpa, ngunit pansamantala lamang ito. Ginawa ni Gadot ang lahat para makalapit sa bruha, at dito na isiniwalat ni Ashraf ang huling paraan, ang humalik sa kahit anong bruha. Isang malaki at di inaasahang halik ang ibinigay ni Gadot sa bruha, at para bang mas lalong gamulo ang lahat nang sumabog ang kabaong na nasa likod ni Ashraf. Lumabas ang isang higanteng Gadot, na may nakakapangilabot na malamig na aura na nagpang-inig sa lahat. Literal. Ngayon, nagpapanik na, sinimulan niyang gamitin ang lahat ng kanyang mahika sa higanteng Gadot, pero parang sinisikap na pigilan ang isang tangke gamit ang confetti. Wala ni isa man ang gumana. Agad na nilapitan siya ni higanteng Gadot at gamit ang isang malakas na suntok, tinapos siya nito agad. Boom! Natalo ang mangkukulam. Pagkatalo sa mangkukulam, bumalik na sa normal si Gadot. Dumating din ang mga pulis para iligtas ang mga babae at bumalik na ang lahat sa dati. Bago umalis, sinabi ni Ashraf kay Marie na nagtatrabaho siya sa isang organisasyong okulto na ang pangalan ay Order of Magical Resonance. Matapos ang huling pakikipagsapalaran nila, sina Ashraf at Gadot ay hinilingan na pumunta sa mansyon ng isang mayamang tao upang tumulong sa pagkuha ng isang nakatakas na mahiwagang nilalang. Pagdating ni Ashraf at Gadot sa mansyon, tumanggi si Gadot na tumulong dahil hindi ito mangkukulam, ang talagang gusto niyang harapin. Napakahirap na pahirapan ng nilalang ang mga gwardya, ngunit napapaamo naman ni Ashraf ang nilalang gamit ang mga molekula ng tubig para mapigilan ito dahil nagmakaawa ang mayaman na hulihin itong buhay. Nang matapos na ang kanilang misyon, umalis na sina Ashraf at Gadot. Sinabihan nila ang lalaki na malaya siyang tumawag sa kanila anumang oras may problema silang may kaugnayan sa mahika. Naupo sina Ashraf at Gadot para mag-inom at kumain, pero naiinis na si Gadot. Hindi siya interesado sa lahat ng ginagawa nila dahil wala namang kinalaman sa bruha ang mga pinakahuling trabaho nila. Sinisikap ni Ashraf na ipaliwanag sa babae na wala silang magagawa kundi ang magpatuloy sa ginagawa nila hanggang sa matanggap nila ang tawag para harapin ang isang tunay na bruha. May sulat silang natanggap mula sa order na ikinatuwa ni Ashraf. Excited na si Gadot na makakaharap na sila ng bruha, pero laking dismaya niya nang malaman nilang tutulong pala sila sa isang kliyente. Tutulong sila sa isang matandang babae na nahihirapang buksan ang isang mahiwagang kahon. Si Ashraf naman, dahil nga gentleman, ay agad-agad na tumulong. Pagkatapos nilang matapos ang gawain, gaya ng dati, nagpahayag si Gadot ng kanyang pagkadismaya. Sinaway niya si Ashraf, ngunit ipinaalam kay Ashraf na magpapatuloy siya sa paggawa ng anumang ipagagawa sa kanya hanggang sa mawala ang sumpa.
Tiniyak niya kay Ashraf na siya ang unang kanyang kakausapin pag nawala na ang sumpa at hindi na niya kailangan ang orden. Hindi mukhang nag-aalala si Ashraf habang sinasabihan niya ang babae na maghihintay siya sa araw na yun. Nagpatuloy ang ganitong pagkabagot hanggang sa isang buwan ang lumipas nang makatanggap si Ashraf ng isang itim na sobra. May ipinagagawa sa kanila mag-imbestiga sa Hayden. Mukhang may mangkukulam na nagsasagawa ng sunod-sunod na pagpatay sa rehiyon. Agad na nasasabik si Gedo nang makita ito, at isang nakakatakot na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Kay Hayden, ang detective na nangangasiwa sa mga pagpatay, napakahirap ng kanyang sitwasyon. Ginagawa ng pulisya ang lahat para sa kaso, ngunit wala pa ring pag-unlad. Nakakagulat na si Haynes ay isang mage din, ngunit wala pa siyang mahanap na impormasyon tungkol sa kaso. Sinabihan siya ng isa sa mga kasamahan na kausapin ang mayor tungkol sa problema kung sa tingin niya ay hindi niya ito kaya. Gayunpaman, kumbinsido si Haynes na kaya niyang hawakan ang kaso. Nawalan din si Haynes ng mga mahal sa buhay dahil sa mga karumal-dumal na pagpatay, at ito ang dahilan kung bakit naniniwala siyang may sapat siyang lakas ng loob para resolbahin ang kaso. Pinatitiyak niya sa kasamahan niya na gagawin niya ang trabaho niya kaya wala itong dapat ikabahala. Habang naglalakad si Haynes sa kalye, nadaanan niya sina Ashraf at Gedo. Kanina pa pala siya hinihintay ni Ashraf dahil alam nitong pulis si Haynes. Nagkukunwari itong nagbabasa ng dyaryo at abala sa binabasa. Nagsimulang magsalita si Ashraf ng malakas tungkol sa mga pagpatay para makuha ang atensyon ni Haynes. Agad na naunawaan ni Haynes na may mas malalim pa sa pakikitungo ng dalawa. Huminto si Haynes, humarap kay Ashraf, at tinanong kung sino ba talaga ito. Habang kausap ang dalawa, palihim na naghahanda si Haynes ng pananggalang, pero pinatitiyak ni Ashraf na wala silang balak saktan siya. Sinabi ni Ashraf kay Haynes na balak nilang tulungan ito at hindi saktan. Tiniyak ni Ashraf kay Haynes na marunong silang gumawa ng ganoong bagay, basta't may kinalaman ito sa isang mangkukulam. Dahil napagtanto ni Haynes na hindi ordinaryong mamamayan ang dalawa, nagpareserba siya ng mesa sa isang kafe. Sinigurado niyang ligtas ang mesa at hindi maririnig ang kanilang pag-uusap ng sinuman sa labas ng lugar na iyon. Nang makaupo na sila, tinanong ni Ashraf si Haynes tungkol sa kaso, pero humiling si Haynes na ikwento muna nila ang kanilang kwento. Mukhang nakakuha na sina Ashraf at Gedo ng pahintulot ng alkalde, pero kailangang tiyakin ni Haynes na kausap niya ang isang taong pinagkakatiwalaan niya. Sinabi ni Ashraf kay Haynes na sa ngayon, siya na lang ang pag-asa nito dahil wala nang magagawa ang Paladin Corps kundi makialam kapag masyadong tumagal ang usapin. Gusto malaman ni Haynes kung bakit ganoon na lang ang pagtutok ni na Ashraf at Gedo sa mangkukulam. Sinubukan ni Ashraf na ibahin ang usapan, pero sinabi ni Haynes na may kalasag na siya sa paligid nila kaya alam niya kapag nagsisinungaling. Nang marealize ni Ashraf na wala na siyang kawala, sinabi niya na gusto lang nilang alisin ang sumpa kaya kailangan nilang mahanap ang mangkukulam. Pagkarinig sa dahilan nila, tumayo si Haynes para umalis. Ngunit pagkatapos ay ibinawalang hindi naman pala siya naglagay ng hadlang. Nagawa ni Haynes na lokohin sila. Nakuha niya ang impormasyon mula sa kanila nang walang kapalit. Gayunpaman, binigyan niya ang dalawa ng oras at lugar para makipagkita sa kanya kinabukasan. Samantala, nagpapatuloy ang mga pagpatay sa lungsod. Kinabukasan, sina Ashraf at Gedo ay nagkita kay Haynes ayon sa plano. Sinabi niya sa kanila ang tungkol sa mga sulat na lagi ang iniwang ng mangkukulam matapos ang kanyang masasamang gawa. Sa puntong ito, naniniwala si Haynes na inaasar lang sila ng mangkukulam. Ang ilan sa mga sinabi ng mangkukulam ay mula sa isang aklat na nakikilala ni Haynes. Dinala niya sina Ashraf at Gedo sa bookstore kung saan nila mahahanap ang aklat. Si Gedo, dahil sa pagiging mainitin ng ulo, ay bigla na lang pumasok sa bookstore nang hindi kumakatok. Nakakagulat, ang nadatnan nila sa loob ay ang bangkay ng tindera. Napakasindak nito kaya dali-dali silang lumabas. Napag-alaman ni Ashraf na may kinalaman ang mahika sa pagkamatay ng tindera. Hinala niya na may nakita ang tindera kaya pinatay ito ng mangkukulam para maitago ang kanyang ginawa. Ngunit naguguluhan pa rin si Ashraf kung bakit may mga sulat na iniwan ang mangkukulam kung nagtatago naman ito ng ebidensya. Sumagot si Haynes na naglalaro lang ang mangkukulam at wala nang iba pa. Nasa bookstore pa sila nang tawagan si Haynes na may isa pang bangkay na natagpuan. Pumunta sila para tingnan pero ang tatlo ay hindi nakarating sa anumang positibong conclusion sa nangyayari.
Magaang gabi na noon, umalis si Haynes pero sandali lang matapos niyang magmaneho, sina Ashraf at Gedo ay inatake ng mangkukulam. Bago pa makapagsuntok ng maayos si Ashraf sa mangkukulam, ito ay nawala na. Ang mangkukulam na may maskara sa mukha ay nakawala sa pamamagitan ng paglikha ng usok. Pagkatapos ng pag-atake, sina Ashraf at Gedo ay nagkita kay Haynes para tanungin siya ng napakahalagang mga bagay. Ang pag-atake sa dalawa ay nagbigay kay Ashraf ng kaunting linaw. Sa kanyang naisip, ang mangkukulam ay malamang na sinusundan si Haynes. Nang marinig ito ni Haynes, nagpas siyang ikwento niya sa dalawa ang pinagmulan ng kaso. Isang araw habang nagtatrabaho si Haynes, nabalitaan niyang nasusunog ang kanyang apartment building. Dali-dali siyang pumunta roon, pero pagdating niya, gumuho na ang buong gusali. Nasa loob din ng nasunog na gusali ang mga ampun niyang anak na sina Shulk at Loran. Pagkatapos noon, ang kasintahan niyang si Ruben ay pumanaw din dahil sa isang malupit na pangyayari na gawa ng bruha. Dahil dito, naniniwala si Haynes na tinutugis ng bruha ang mga taong malalapit sa kanya. Posibleng sina Gedo at Ashraf ang sumunod, dahil akala ng bruha ay malalapit din sila kay Haynes. Hindi pa rin alam ni Haynes kung bakit siya tinututukan ng bruha o ano ang nagawa niya para magalit ito. Hindi nagtagal, nakatanggap sila ng isa pang babala mula sa mangkukulam, na nagsasabi na darating siya sa istasyon pagkalipas ng 3 araw. Nag-alala si Haynes, at tinanong niya si Ashraf kung kaya nitong makuha ang mangkukulam kapag nagpakita na ito. Tiniyak ni Gedo kay Haynes na kaya nila ito at dahil dito, nagsimula na ang mga paghahanda para makuha ang mangkukulam. Pagkalipas ng 3 araw, nakahanda na ang lahat at nag-aabang na ang mga pulis sa pagpapakita ng nakakainis na mangkukulam. Maya-maya pa, nagpakita na ang mangkukulam. Bago pa man magawa ng mga pulis ang kahit ano, nagpakawala ito ng makapal na usok na kulay lila na nagtakip sa buong lugar. Pagkatapos ay tumalon ng mangkukulam sa usok, at nawala ang mga pulis na naka-duty. Matapos mapatay ang ilang pulis, nawala ang mangkukulam. Nag-aalala si Haynes na nawala na naman ito, pero siniguro ni Ashraf sa babae na hindi na sila matatakasan ng mangkukulam sa pagkakataong ito. Nalaman nilang inilagay na pala ni Ashraf ang mga uwak niya para subaybayan ang mangkukulam sa sandaling lumitaw ito. Dahil mga pamilyar ni Ashraf ang mga uwak, nakikita niya ang lahat ng nakikita ng mga ito. Natunto nila ang mangkukulam sa isang lumang kastilyo. Hindi nagtagal, sumugod si Gedo at ang kanyang grupo sa kastilyo. Nahirapan si Gedo nang madatnan niya sa loob ang dalawang mangkukulam. Pagkatapos noon, inalis ng mga tinutukoy na mangkukulam ang kanilang mga maskara. Mukhang hindi naman sila mangkukulam. Ang mga may sala ay 2 batang lalaki at nang mawala ang usok, nagulat si Haynes na sina Shulk at Loran pala yun. Lubos ang pagkagulat ni Haynes dahil hindi niya alam kung paano nakaligtas ang 2 bata sa sunog sa gusali. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Ashraf kay Haynes na hindi mangkukulam ang mga bata, ngunit kumukuha sila ng kapangyarihan mula sa mga grimoire na hawak nila. Ang grimoire ay isang ipinagbabawal na bagay na magagamit kahit ng mga taong walang kakayahan sa mahika. Nagtataka si Haynes kung saan nakuha ng mga bata ang grimoire at sinabi ng mga bata na sa kanyang mesa nila ito nahanap. Sinisi ng mga bata si Haynes sa lahat ng nangyari, na sinasabing hindi sana sila magiging mamamatay tao kung hindi dahil sa mga grimoire. Kailangan pala nilang pumatay ng 10 tao kada araw ayon sa mga grimoire. Nang biglang, umubo ng dugo ang isa sa mga bata, ibig sabihin hindi pa nila naabot ang bilang na dapat nilang patayin. Kumpiyansa naman ang mga bata dahil maraming pulis ang namatay sa pag-atake sa istasyon. Pero sinabi ni Ashraf na mali sila dahil nakapaghanda na siya bago pa sila dumating. Ang mga pulis na akala nilang pinatay nila ay mga sako lang na puno ng pulang likido at nakadamit pulis. Hindi nila napansin ang daya dahil sa makapal na usok, ang usok pala nila ang naging takip sa plano ni Ashraf. Sa sandaling mahayag ito, hahabulin ni Gedo ang mga bata at mapapaamo niya ang mga ito. Aaminin ng mga bata na may pagtingin na pala sila kay Haynes at ito ang dahilan kung bakit nila inalis ang sinumang lumalapit dito. Hindi na itinuturing ni Haynes na wala ng pag-asa ang mga bata at kukunin niya ang baril upang wakasan ang lahat. Pagkatapos maayos ang kaso, panahon na para umalis sina Ashraf at Gedo. Nalulungkot si Gedo dahil hindi sila nakaharap ng tunay na mangkukulam pero alam na ni Ashraf na hindi naman mangkukulam ang salarin bago pa man sila dumating.
Magpapakita sana ang Paladin Corps ng kanilang tunay na anyo kung akala nila ay may kinalaman nga ito sa isang mangkukulam. Bago umalis ng syudad, sinabi ni Ashraf kay Haynes na malaya siyang tumawag sa kanila kung sakaling nakakaranas ng anumang problema. Kakatapos lang nina Ashraf at Gedo ng misyon sa ibang lungsod nang makasalubong nila ang isang takang undead. May batas pala sa bansa na nagpapahintulot ng necromancy. Pero kailangan alagaan at pangasiwaan ng necromancer ang undead na kanyang binuhay. Kung hindi maayos ang pangangalaga, mababaliw ang undead. Dahil hindi naman dalubhasa si Ashraf sa ganitong sitwasyon, tinawagan niya ang dalubhasa sa necromancy ng ahensya. Maya-maya pa, dumating na ang dalubhasa, si Fenora, at ang kanyang katulong, si Johan, sa lungsod at sinalubong sila ni Jeff, isang pulis. Nagpahinga si Fenora at nagtanong tungkol sa mga detalye ng kaso at walang anumang aberya. Sinabi ni Jeff sa kanya ang lahat ng kailangan niyang malaman. Ikinwento niya na may mga ulat na nagkalat ang mga undead sa nakalipas na 2 buwan. Iminungkahi ni Johan na tawagan nila ang necromancer na nagbuhay sa kanila. Pero sinabi ni Jeff kay Johan na lahat ng undead ay ilegal na binuhay kaya hindi nila matunton ang necromancer na gumawa nito. Matapos marinig ang lahat ng ito, humingi si Fenora ng mga dokumento ng mga undead sa lungsod. Mabuti na lang at handa na ito ng mga pulis dahil pinaghandaan na ni Ashraf. Pagkakuha ng dokumento, nagtungo si Fenora sa isang lugar sa labas ng lungsod. May natagpuan siyang lumang gusali kung saan niya balak akitin ang mga undead. May hawak siyang lampara na umaakit sa mga undead. Ang liwanag nito, na tila malabo sa paningin ng mga normal na tao, ay nakikita lamang ng mga undead. Ilang minuto lang, nagsimulang magsilabasa ng mga undead. Sa katunayan, sandali lang ay napapalibutan na ng napakaraming undead ang gusali. Sa isang flashback, nalaman natin na kamakailan lang nawala ng asawa si Jeff, pero pinili niyang hayaan itong mamahinga sa halip na buhayin muli gamit ang necromancy. Ayaw niya sa ugali ng mga undead na nagiging agresibo kapag hindi inaalagaan ng maayos. Nagpatuloy ang istorya, sumugod ang mga undead sa gusali, pero tiniyak ni Fenora sa mga pulis na kaya ni Johan ang mga zombie. Lahat ng undead ay mukhang wala sa sarili at agresibo. Sumugod kay Johan pero nakapaglabas siya ng kutsilyo at ginamit niya ito para maitaboy sila. Nakatanggap ng tulong si Johan mula sa katulong ni Jeff at agad nilang napuksa ang mga undead. Pagkatapos nito, sinuri ni Fenora ang mga undead at nalaman niyang minadali ang pagbuhay sa kanila nang walang maayos na paghahanda. May mga parte pa ng katawan nila na hindi pa lubos na nabubuo, pero mukhang wala namang pakialam ang necromancer. Naniniwala si Fenora na ang necromancer na gumawa nito ay nagtatangkang lumikha ng mga tao. Ipinaliwanag ni Fenora na ang mga undead ay may 3 mode tulad ng mga makina, ang auto mode, semi-auto mode, at manual mode. Sa auto mode, sinusunod lamang ng mga undead ang sarili nilang kagustuhan. Sa semi-auto mode, ang mga undead ay nananatili ang kanilang sariling pag-iisip, ngunit ang necromancer ay nag-uukit ng isang layunin sa kanila. Sa manual mode naman, ganap na kinokontrol ng necromancer ang isipan ng mga undead. Nagbibigay ito sa necromancer ng pagkakataong kontrolin ang mga patay ayon sa kanyang kagustuhan. Sa lahat ng naunawaan ni Fenora, sa tingin niya ay ginamit na ng necromancer ang mga undead para sa kanyang mga layunin. Ito ang dahilan kung bakit hindi na niya alintana kung nagkalat ang mga ito sa rehiyon. Para kay Fenora, ang mga undead ay wala lang kundi mga eksperimento para sa necromancer na ito. Narinig ito ni Jeff at nagalit ng husto. Umunlad ang kanyang pagnanais na makamit ang katarungan, at sinabi kay Fenora na kailangan nilang hanapin kung sino man ang may pananagutan. At parusahan siya. Kinaiinisan ni Jeff na ginagamit ng necromancer ang mga undead na parang laruan. Nang mga sandaling yun, napansin ng isa pang pulis na karamihan sa mga undead na natamba ni Johan ay mga may pulang buhok. Bukod pa rito, karamihan sa kanila ay mga babae. Ipinaliwanag ni Johan na kaya niyang patumbahin ang mga undead dahil ang mga kaluluwa nila ay nakakabit sa katawan gamit ang mahika, kaya ang pagsira sa katawan nila ay katumbas ng kamatayan. Nang bigla na lamang, isa sa mga undead na hindi niya nagawang patumbahin ay biglang nagkamalay, pero agad ding natapos ni Johan ang trabaho. Noon na pagtanto ni Fenora na pinagmamasdan sila ng necromancer, sinundan ng grupo ang mga bakas ng mga undead hanggang sa makarating sila sa isang lumang mansyon. Mukhang mansyon ito ng necromancer. Di nagtagal, sinalakay sila ng mga undead.
Isang higanteng undead ang lumitaw at malakas na itinulak si Johan sa pader. Isang babaeng undead na nasa ilalim ng necromancer ang lumapit para makipag-usap. Sinabi ng necromancer na ayaw niya ng karahasan, kaya gusto niya silang makausap. Doon nalaman ni Jeff na binuhay ng necromancer ang yumaong asawa nito dahil mapula rin ang buhok. Lamabis ang ginawa ng necromancer nang utusan niya ang higanteng undead na sugatan si Johan sa leeg. Sinabi ng necromancer kay Fenora na makikita ulit niya si Johan kapag, sa isang kasunduan, wala nang magagawa sina Fenora at Jeff kundi pumasok sa mansyon para makipagkita sa mangkukulam. Sina Jeff at Fenora ay pumasok sa pangunahing bulwagan para makipagkita sa mangkukulam, habang ang katawan ni Johan ay inilayo ng malaking nilalang na undead. Ang mangkukulam ay may maraming undead sa kanyang bahay, at ginagamit niya silang lahat bilang kanyang mga alila. Alam ni Fenora na kaya ng mangkukulam na magtipo ng ganito karaming undead dahil sa kanyang pabayaang gawain. Ang pagpapanatili ng mga undead ay nangangailangan ng maraming mahiwagang enerhiya, ngunit kaya itong gawin ng mangkukulam dahil hindi niya alintana kung mawawala ang kanilang bait o hindi. Pagkatapos ay tinanong ni Fenora ang mangkukulam kung alam niya ang parusang kaakibat ng necromancy, at, oo raw, ilang tao lang ang nakakaalam nito. At ito ang dahilan kung bakit ang necromancy ay ginagawa lamang kung may pahintulot ang mga kamag-anak ng namatay. Mukhang ang mga kaluluwa ng mga namatay ay may ikot na hinihintay para sa muling pagkabuhay. Ngunit, ang isang undead ay nawawala ng pagkakataong yun. Ang kaluluwa ng isang undead ay nahuhulog sa kawalan na itinuturing na walang hanggang pagdurusa. Nang marinig ito, nag-alala si Jeff dahil nangangahulugan lamang ito na ang kaluluwa ng kanyang asawa ay hindi nakarapat-dapat sa muling pagkabuhay. Ninakaw lang ng necromancer ang pagkakataong muling mabuhay ng asawa ni Jeff nang walang pahintulot nito. Wala namang pakialam ang necromancer dahil hindi naman siya apektado. Sumigaw si Jeff sa mangkukulam, tinatanong ito kung ano ang kanyang layunin. Pagkatapos ay ibinahagi ng mangkukulam ang dahilan ng kanyang ginagawa. Namatay daw ang kanyang magandang asawang pula ang buhok at naging pangit ang anyo nito. Dahil mangkukulam siya, napagpasyahan niyang gamitin ang kanyang kakayahan. Gusto niyang ibalik ang kanyang asawa, pero gusto niyang maging perpekto ito na gaya ng dati. Ito ang dahilan kaya't nagtitipon siya ng mga bangkay para makuha ang perpektong mga parte sa paggawa muli ng kanyang asawa. Gusto ng mangkukulam ang katawan ni Fenora dahil itinuturing itong huwaran ng kagandahan, at ito ang dahilan kung bakit niya ito inakit sa mansyon. Nang marinig ang dahilan nito, si Fenora ay nanlumo dahil akala niya ay may makabuluhang dahilan nito. Sabi, naniniwala ang mangkukulam na nak-orner na niya si Fenora, pero hindi ganoon ang sitwasyon. Sinugod ng mga kasama niyang undead si Fenora, pero sa isang iglap lang, napawi ang mga ito dahil sa kapangyarihan niya. Agad na lumitaw ang mga marka sa mukha ni Fenora, na nagpapakita na hindi lang siya mangkukulam, kundi isang mahika rin. Nalaman ng mangkukulam na nagkamali siya ng husto nang imbitahan niya ang isang mahika sa kanyang tahanan. Sinubukan niyang pigilin si Fenora sa pamamagitan ng pagsasabi na nasa kanya pa si Johan. Ngunit mukhang wala itong pakialam si Fenora, at sinabi niya sa mangkukulam na hindi siya titigil hanggat hindi niya napaparusahan ang mangkukulam sa kanyang mga kasalanan. Sa puntong ito, ang mangkukulam ay nawalan ng pag-asa, at nagpasya siyang tawagin ang kanyang mga sundalong undead. Mga sundalong kanyang binago sa paglipas ng panahon. Ngunit hindi ito nakakatakot kay Fenora dahil may mas mapanganib siyang taglay. Tumawag siya ng ilang undead knights at inutusan silang puksain ang mga sundalo ng mangkukulam. Gayunpaman, mahigpit niyang ipinagbili na huwag hawakan si Jeff. Nakatayo si Jeff na namangha habang pinapanood ang mga knights na nagwawasak sa mga sundalo ng mangkukulam. Ang asawa ni Jeff ay nasawi rin sa gitna ng labanan. Tumakas ang mangkukulam palabas ng bulwagan at nagtungo sa kinaroroonan ng bangkay ng kanyang asawa. Hindi siya makapaniwala na ang lahat ng pinaghirapan niya ay malapit ng masira. Nabatid ng mangkukulam na mas malala pa pala ang kalagayan niya nang lumitaw si Johan sa kanyang likuran. Mukhang buhay na buhay si Johan, at nang tanungin siya ng mangkukulam kung paano nangyari yun, sagot ni Johan na isa na siyang undead. Isang kakaibang undead siya dahil undead siya ng isang mangkukulam. Dahil sa mga karumal-dumal na ginawa ng mangkukulam, balak siyang parusahan ng husto ni Johan. Hindi niya ito papatayin, ngunit gagawin niya itong magsisi sa kanyang ginawa at manghiling na sana'y mamatay na lamang.
Nang matapos si Fenora sa bulwagan, nagkita sila ni Jeff at Johan. Buhat-buhat ni Jeff ang katawan ng kanyang asawa, at nagulat siya nang makita na buhay pa si Johan. Ang mangkukulam naman, mukhang wala sa ayos. Kinuha ni Fenora ang baril at binaril ang mangkukulam sa ulo. Namatay ang mangkukulam, pero binalik ni Fenora sa buhay bilang isang undead. Ipinaalam ni Fenora na wala siyang magagawa kundi alagaan ang lahat ng undead na kanyang binuhay. Anumang kapangyarihang mahiko na kakailanganin niya ay ibibigay ni Fenora. Magkakaroon ng mahirap na buhay bilang undead ang mangkukulam. Ipinabatid ni Fenora na bubuhayin niya ang asawa nito, sana'y makabawi ito sa ginawa ng mangkukulam. Nagpasalamat si Jeff kay Fenora, at kay Johan din sa huli. Para bang walang pakialam si Fenora kay Johan, pero sa kalooban niya, seryoso siya rito. Susunod, si Ashraf ay nakatanggap ng sulat tungkol sa kaso ng isang mangkukulam sa ikatlong kontinente. Inutusan si Ashraf na makipag-ugnayan sa mangkukulam at dalhin ito, ngunit alam ni Ashraf na magiging problema ito dahil kakaharapin nila ang Paladin Corps. Sila ang hukbong namamahala sa mga usaping may kinalaman sa mga mangkukulam. Alam ni Ashraf na kailangan nilang umiwas sa Corps para makalapit sa mangkukulam. Di nagtagal, sina Ashraf at Guido ay nakarating na sa lungsod kung saan sinasabing naghahasik ng kaguluhan ang mangkukulam. Gamit ang peking pagkakakilanlan, nagawa ni Ashraf na linlangin ang Paladin Corps para makapasok siya, si Guido, at ang kabaong sa lungsod. Pagkapasok nila sa lungsod, pinatulog nila ang pulis na sumusunod sa kanila para isang libreng paglilibot sa lungsod. Ipinakita ni Ashraf kay Guido ang lumulutang na tore sa itaas ng lungsod. Ipinaalam sa kanya na ito ang himpilan ng Paladin Corps. Sa loob ng tore, iniutos ng kapitan ng Corps sa kanyang mga tauhan na hanapin ang mangkukulam at sugpuin habang hinihintay nila siyang tapusin ito. Mayroon silang isang matandang lalaki, na isang sugo mula sa simbahan, na nakikipagtulungan sa kanila. Sa lungsod, mayroong harang ang Paladin Corps sa lugar kung saan nakikita ang mangkukulam. Sinisikap ni Ashraf na sirain ang harang na ito nang lumitaw ang mangkukulam, na nagresulta sa isang pag-aaway sa Corps. Ang mangkukulam ay may kakayahang magpatawag ng mga espada bilang armas, na siyang dahilan kung bakit siya lubhang mapanganib. Ang unang pangkat ng mga paladin na ipinadala para hanapin ang mangkukulam ay natalo sa panahon. Mukhang mas marami pang alam ang sugo tungkol sa mangkukulam kaysa sa mismong paladin. Napilitang tanungin ng kapitan ng sugo kung kilala niya ang pinagmulan ng mangkukulam. At nang sa tingin ay wala nang mas magiging masalimuot pa, sumali sa laban si Guido Ashraf. Sinugod ni Guido ang mangkukulam ng buong lakas, na nagresulta sa isang mabangis na pag-aaway. Nahawakan ni Guido ang mangkukulam hanggang sa matapos ni Ashraf ang kanyang mahiwagang awit. Sinorpresa ni Ashraf ang mangkukulam mula sa likuran at napigilan ito gamit ang isang pampigil na awit. Ikinulong ni Ashraf ang mangkukulam sa isang bowl ang metal, panatag na naisuko na nila ito. Subalit, hindi lahat ay gaya ng hitsura nito, dahil ipinaalam ng sugo sa kapitan na ang bruha ay isang inapo ni Ken na Velvet, ang matapang na bruha. Maaaring ituring na mahina ang bruha, ngunit sa kabilang banda, kailangang mag-ingat sa pakikipag-ugnayan sa kanya. Habang sinasabi niya ito, biglang lumabas ang bruha mula sa bilog na kinulong siya ni Ashraf. Sa sandaling ito, napagtanto ni Ashraf na magiging mahirap ang sitwasyon dahil dala ng bruha ang espada ng demonyo, isang espada na kayang magdulot ng pagkawasak sa mundo. Ang espada ng demonyo, si Ashgan, ay kayang magwasak ng lahat ng bagay, kaya't lubhang mapanganib ito. Nang sabihin ito ng sugo sa mga kawal, nagpa siya ang kapitan na oras na para umalis, ngunit iniwan niya ang isang katulong para bantayan ang sugo dahil hindi siya mapagtiwalaan. Siya, pagbalik sa syudad, hinahanap na ngayon ng mangkukulam sina Ashraf at Guido. Wala nang nagawa si Ashraf kundi sumuko, at sinabi niya sa mangkukulam na wala silang masamang balak. Kahit sila ang unang nanakit, sinubukan ni Ashraf na ipaliwanag na ang totoo'y gustong-gusto nilang iligtas siya at dalhin sa ligtas na lugar. Ipinaliwanag ni Ashraf kay Helga, ang mangkukulam, na hindi naman ito makikinig sa kanila kung gagamit sila ng madaling paraan. Sa isang di inaasahang pangyayari, ang espada ng demonyo ay nakapagsasalita pala, at sinabi nito kay Helga na huwag masyadong maging matigas ang loob sa mga mage. Naniniwala si Ashraf na ang mangkukulam ay inosente sa lahat ng pagpatay na ibinintang sa kanya.
Napagtibay ito ni Ashraf nang mahirapan si Helga na sagatin siya. Sinabi ni Ashgan kay Helga na maaari naman talaga silang pagkatiwalaan ng dalawa, pero paranoid si Helga. Nagdesisyon siyang huwag sundin ang payo ng espada ng demonyo na magtiwala sa dalawa. Bigla na lang, dumating ang mga tagahanap na paladin para sirain ang pagtitipon. Hindi alam ni Gedo kung ano ang mga tagahanap, at ipinaliwanag ni Ashraf na mga avatar sila ng mga paladin. Mga avatar na inilalabas ng mga paladin para labanan ang mga kaaway. Maaaring mapuksa ang mga tagahanap, pero kaya naman silang i-deploy ulit ng mga paladin. Para silang isang tangke ng mahiwagang enerhiya na kaya gumawa ng walang katapusang mga sundalo. Kahit na may malapit ng panganib, pinili ni Helga na mag-isa na lang. Ngunit sinabi ni Ashraf kay Gedo na sundan si Helga habang siya naman ang susubok na pigilan ang mga avatar. Si Helga ay nakasalubong si Kapitan, na kilala bilang ang Taong Yelo. Ngunit dumating din si Gedo, at isang mabangis na pag-aaway ang malapit nang mangyari dahil sa pag-aagawan sa bruha. Binawalan na ni Ashraf si Gedo na makipaglaban kay Taong Yelo, kay Matt, dahil sa takot sa kanya. Ang kapangyarihan ni Matt ay itinuturing na kapantay ng isang bruha, para maipakita kung gaano siya kalakas. Sa unang pagpapakita ng kapangyarihan ni Matt, naisip ni Gedo na halikan si Helga para magamit nito ang kanyang anyong hayop, pero pinigilan siya ni Ashraf. Ipinaliwanag niya na hindi pa nila alam ang lahat. Hindi pa nila alam kung sino ang kanilang kalaban, at iminungkahi niyang pakalmeyin ni Gedo si Helga. Wala nang nagawa si Gedo kundi lumaban kay Matt habang binibigyan niya ng pagkakataon si Helga na makatakas. Umiasa si Gedo sa kanyang lakas para makalaban si Matt na may makapangyarihang kapangyarihan ng yelo. Naipit si Gedo sa kapangyarihan ng yelo ni Matt habang nakaligtas si Helga, ngunit hindi siya nakalayo dahil madali lang na nakataas na si Matt gamit ang kanyang kapangyarihan sa yelo. Sa isang paghahayag, nalaman natin na nakipagkasundo si Matt sa isang elemental para makuha ang kanyang kapangyarihan, na ibig sabihin ay isang elemental mage siya. Isang malaking haligi ng yelo ang ibinagsak ni Matt mula sa itaas para pigilan si Helga at matanggal ang demonyong espada sa kanyang likod. Nakuha ni Matt ang demonyong espada bago pa makalapit si Helga. Ayaw naman ibigay ni Helga ang demonyong espada ng basta-basta, at nagpaulan siya ng mga espada. At Matt, na naiwasan niya. Nakakagulat, nakawala si Gedo sa bitag na yelo. Sumulpot siya sa likuran at sinuntok si Matt nang hindi ito nakatingin. Lalo pang lumala ang sitwasyon nang dumating ang katulong ni Matt para tumulong. Sinubukan nitong agawin ang espada, pero pinigilan siya ni Gedo. Naaga ni Gedo ang espada at inihagis ito sa malayo para habulin ni Helga. Dalawang tagahanap ang nauna sa espada, pero dahil determinado si Gedo, napahinto niya sila at napaupo. Kinuha niya ang espada at tumakbo para makasama si Ashraf. Ngunit humahabol si Matt, at seryoso na siya ngayon. Nag-aalala si Helga kung wala bang pakialam si Matt kung nagyayelo ang buong syudad para lang makuha ang espada. Gumawa si Helga ng maliit na helikopter gamit ang espada bilang rotor para makatakas sila ni Gedo, pero alam ni Matt ang gagawin. Hinarang sila ni Matt gamit ang malakas at napakalaking hamog na yelo. Nang makita ito ni Helga, alam niyang wala na silang pag-asang makatakas. Nawala ng malay sina Helga at Gedo dahil sa hamog. Kinontrol ni Matt ang espada at kinandado ito gamit ang yelo. Nahuli rin sina Gedo at Helga. Binigyan sila ni Matt ng baluti na yelo para siguradong hindi sila makatakas. Nang mga sandaling yon, dumating si Ashraf, sinasabi kay Matt na hindi niya maaaring payagan itong kunin ang mga babae at ang espada. Ngunit nagpatayo si Matt ng pader na yelo sa pagitan nila, nagbigay ng pagkakataon sa mga kasamahan niya na makalayo na ang mga babae habang siya'y nakikipaglaban kay Ashraf. Nang mawala na ang mga babae, haharapin na sana ni Matt si Ashraf ng yelo nang sabihin ni Ashraf na hindi siya kaaway. Sinubukan nitong ipaliwanag na may kakaiba sa mga pangyayari patungkol sa pagkakaaresto ng mangkukulam. Ipinabatid ni Ashraf kay Matt na may naglagay ng patibong kay Helga para gawin siyang may sala. Dumating ang mga babae sa kampo ng mga paladin, ngunit nabasag ang pagkagapos ng espada sa yelo. Sa sandaling yun, nagsimula ng magpatayan ang mga sundalo dahil sa pag-aagawan sa espada. Akala ng lahat ay ang espada ng demonyo ang may kagagawa nito, ngunit nalaman nilang hindi pala. Lumalabas na ang matagal ng pinagkakatiwalaang sugo pala ang may sala. May kapangyarihan siya sa ilang sundalo,
at inutusan niya ang mga ito na kontrolin ang iba. Kasabay nito, ipinaliwanag na ni Ashraf kay Matt ang natuklasan niya. Sinabi ni Ashraf kay Matt na may isang grupo na matagal nang naghahangad na makuha ang espada. Ang grupong ito ang madilim na bahagi ng Paladin Corps, at ang pangalan nila ay Executioners. Napadali ni Matt ang pagbibigay ng espada ng demonyo sa kanila nang hindi man lang namamalayan. Nakatago si Helga habang nagkakagulo. Sinusubukan pa ring maunawaan ni Matt ang sinasabi ni Ashraf nang atakihin siya sa likuran. Niloko lang si Matt ng isang hindi inaasahang tao, ang sarili niyang katulong. Dahil yelo ang kapangyarihan niya, ang init ay nakakapagpahina kay Matt. May inilabas na armas ang babae at binaril si Ashraf sa ulo, bago tuluyang ibaling ang atensyon kay Matt para tapusin ito. Sa base, hindi naapektuhan si Gedo ng mahika ng mananagot, pero dahil nakakulong pa rin siya sa baluti ng yelo, naipit siya nito at pilit na binabasa ang isipan. Ayaw ni Matt na mangyari ito kaya lumabas siya sa pinagtataguan niya. Nakatanggap si Helga ng isang nakakaakit na alok kay Ashgan, na humihiling na gamitin siya ni Helga para makaligtas ito, pero si Helga, dahil sa pagiging disiplina niya, tinanggihan niya ang alok. Bigla na lang, gumawa si Gedo ng isang nakakagulat na hakbang. Nakatakas siya sa pagkagapos, hinabol si Helga, binasag ang kanyang pagkagapos, at nakuha ang espada ng demonyo para makatakas sa base. Nahuli ng isa sa mga manghahanap si Helga, at para mailigtas ang espada ng demonyo, itinulak ni Helga si Gedo palabas ng bintana, isinakripisyo ang sarili. Sinabi ni Helga kay Gedo na bumalik at iligtas siya, pero sinigurado muna niyang maprotektahan ang espada ng demonyo. Pagkatapos, itinutok ng tagapagpatupad ang pansin kay Helga, at kinontrol niya ang kalooban nito gamit ang kanyang mahika. Ligtas na nakaligtas si Gedo dala ang espada at nagpas siyang hanapin muna si Ashraf. Nakarating siya kung saan inaasahan ni Ashraf na makakakita ng bangkay, pero may yelo sa mukha ni Ashraf. Mukhang tinulungan ni Matt na harangan ang mga bala para hindi siya mamatay sa mga putok ng masamang babae. Nakahiga si Matt sa sahig, pero buti na lang at halos buhay pa. Sinimulan na ni Ashraf ang paggamot kay Matt, dahil alam niyang magiging kapaki-pakinabang si Matt. Nagtataka si Ashraf kung bakit hinayaan ni Matt na mailagay sa alanganin ng kanyang katulong samantalang madali naman sana niyang napaalis ang babae gamit ang mga elemental. Sumagot si Matt na binigyan niya ng pagkakataon ang babae. Sinabi ni Ashraf kay Matt na ang kanyang pagiging mabait ay magiging dahilan ng kanyang kamatayan balang araw. Sinabi ni Gedo kay Matt na kontrolado na ng mananagot ang kampo at kasama niya si Helga. Bigla na lang sumulpot ang mananagot kasama ang mga sundalong nasa ilalim ng kanyang utos. Kasama niya si Helga, at mukhang bihag na siya nito. Lumalabas na mayroon palang bawal na gamit ang mananagot, isang guantes. Ito ang gamit niya para kontrolin ang mga sundalo at ipakita kung gaano ito kapangyarihan. Inutusan niya ang ilan sa mga tauhan na saktan ang kanilang sarili, at agad naman itong sinunod. Nakatakas si Helga sa mananagot at tumakbo papunta kina Ashraf. Pero hindi pala yun ang inaasahan dahil sinalakay niya sina Ashraf. Lumalabas na si Helga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng mananagot, ngunit niloloko lamang sila nito. Ginamit ni Helga ang pag-atake ng di inaasahan para madaling makuha ang espadang pangdemonyo bago bumalik sa mananagot. Kinuha ng mananagot ang espada at ibinunot ito. Natakot si Helga dito, ngunit pinatahan siya ng mananagot dahil hindi pa naman daw niya inaaktibo ang espada. Napagtanto nila na ang mga mananagot pala ang sumalakay sa tahanan ni Helga, kaya ito napilitang tumakas dala ang espada na lagi namang nakakandado sa kanilang mansyon. Mukhang kailangan pala ang puso ng isang mangkukulam para maisaaktibo ang espada. Nasa kanya na si Helga, kaya perpekto na ang lahat para sa mananagot. Itinulak ng mananagot ang espada sa dibdib ni Helga, kaya't nabasag ang selyo na nakalagay rito. Sa isang asterisk ginita, nakita ang ina ni Helga na nagbabala sa kanya na huwag paglalaroan ang espada. Sanay na si Helga sa espadang pangdemonyo at itinuring na itong kaibigan. Nasa silid ng espadang pangdemonyo siya nang sila'y salakayin ng mga mananagot. Dahil wala siya sa bahay nang mangyari ang pagsalakay, hindi siya napapailalim sa sumpa. Nahanap ni Helga ang kanyang kapatid na nagsabi sa kanya na tumakas kasama ang espada at tiyaking maayos itong minggitan. Pagkatapos ng pagtakas ni Helga, ang kanyang ina ay pinagmalupitan hanggang sa mamatay matapos makuha ang impormasyon kung paano tanggalin ang selyo ng espada.
Nang gabing yun, nawalan si Helga ng buong pamilya dahil sa mananagot. Nang gabing yun din, pinilit ni Ashken si Helga na iguhit siya, ngunit tumanggi ito, kahit na uhaw siya sa paghihiganti. Ngayon, sa kasalukuyan, nasaksihan na ng grupo ang kapangyarihan ni Ashken. Nasaan yung demonyo na si Ashken habang gumagawa ng isang paghiwa na bumaon ng malalim sa lupa at pinaghati-hati ang lungsod. Ang buong harang sa paligid ng lungsod ay nawasak gamit lamang ang isang hiwa, at ipinapakita nito kung bakit itinuturing si Ashken na isang tagapagwakas ng mundo. Ligtas si mananagot kay Ashken dahil siya ang naghawak ng espada, ngunit hindi niya alam na hindi niya talaga kontrolado ang espada ayon sa kanyang gusto. Si Ashken ay mahilig sa pagwasak, kaya sisirain niya ang lahat sa kanyang dinadaanan ngunit ligtas ang kanyang tagapaggamit. Napagtanto ng tagapagpatupad na nagkamali siya nang simula ni Ashken na sugatan ang mga nasa ilalim ng kanyang pamumuno. Nagpatuloy si Ashken sa paggawa ng kaguluhan sa pagsira ng lahat ng kanyang madadaanan at nahihirapan si Matt na panuorin ang pagkamatay ng kanyang mga tao. Dito niya inalok ang elemental ng isa pang kasunduan para masiguro ang kaligtasan ng lahat. Nagtayo ang elemental ng hadlang na yelo para pigilan ang pag-atake ng espada, ngunit maaaring hindi ito sapat sa huli. Nababahala ang katulong ni Matt nang mapagtanto niyang hindi makontrol ng tagapagpatupad ang espada. Pinagsisisihan na niya ang pagtitiwala niya sa tagapagpatupad. Mukhang hindi naman pala nakasumpa ang babae. Kusa niyang pinili na traidorin si Matt. Hindi pa sumusuko ang mananagot at maghahanap pa siya ng ibang isasakripisyo para mapalakas ang guwantes at makontrol ang espada. Maya-maya, damilat si Helga pero nanghihina siyang humiga. Nagagalit siya dahil samaway si Ashken at hindi na niya ito makontrol. Pinagsisisihan ni Helga na mamamatay siya at hindi man lang siya nakapaghalik habang nabubuhay. Sa puntong ito, naniniwala si Ashraf na panahon na para gamitin ang lahat ng kanilang kapangyarihan dahil ipinakita na rin ng mga kalaban ang kanilang mga armas. Dahil gusto ni Helga ng halik, bibigyan siya ni Ashraf ng hiling niya. Nilapitan ni Good'o si Helga at hinalikan ito sa labi upang pansamantalang mawala ang sumpa. Samantala, halos mawala na ng pag-asa si Matt dahil agad-agad na nasisira ang lahat ng ibinabato niya kay Ashken. Nang mahalikan ni Good'o si Helga, lumabas ang anyong hayop nito mula sa kabaong at lahat ay nakaramdam ng nakakatakot na aura mula kay Good'o. Naramdaman din ito ng Demon Sword kaya napaatras ito. Walang sinuman sa paligid ang hindi nakadama ng presensya ni Good'o habang papalapit ito sa Demon Sword. Pinagbawalan ni Ashraf si Good'o na gamitin ang kanang kamay dahil ayaw nilang mapatay si Ashken. Maging ang Great Elemental ay nanatili sa alerto nang makalapit si Good'o. Gamit ang pag-atake ni Good'o, naituon na ni Matt ang kanyang mga pagsalakay sa espadang demonyo. Ang espadang demonyo ay kinailangan ng harapin sina Good'o at ang kapangyarihan ng mga elemento. Lumikha si Matt ng haligi ng yelo para tamaan si Ashken, ngunit ito'y pinutol niya sa dalawa. Kinuha ni Good'o ang isang haligi at ibinato kay Ashken. Nagpatuloy si Matt sa paulit-ulit na pag-atake habang lumilikha siya ng hamog na yelo sa paligid ni Ashken, pinipilit na takpan ang paningin nito. Nang akala ni Matt at Good'o ay natalo na nila si Ashken, ipinakita nito kung bakit siya kinatatakutan. Isang malakas na paghampas ang pinakawalan ni Good'o na tumusok sa lahat ng kanilang depensa. Napagtanto ni Ashraf ang takot, at naunawaan niyang si Ashgun ay nagsisimula pa lamang. Nakatago sa loob ng maraming taon. Malakas si Ashgun, totoo yan, pero kakaiba rin si Good'o. Hindi mapigilan ni Ashraf na makita kung sino ang mananaig sa dalawa. Nahaharap ni Good'o si Ashken, at naiwasan niya ang malakas na paghampas ni Ashken. Nakuha ni Good'o ang pagkakataon na mahawakan si Ashken, at ito ang pinakamasamang maaaring mangyari kay Ashken. Bago pa man makapagkurap si Ashken, nataman na siya ni Good'o gamit ang kaliwang kamay, ang hindi nangingibabaw niyang kamay. Sapat na yun para mapabagsak si Ashken, at habang unti-unting nawawala ng malay, naalala ni Ashken ang alaala noong ikinulong siya ng Dauntless Witch dahil sa labis na lakas. Hindi inaasahan ni Ashgun na may makakapigil sa kanya ng napakabilis, pero nagpapasalamat siya na hindi tuluyang nasira ang lungsod. Habang naglalaho si Ashgun, sinabi niya kay Helga na natutuwa siyang ligtas ito mula sa kanyang kagagawan. Sa ganito, natalo si Ashgun, at si Helga ay nanlulumo. Alam na ngayon ng Verdugo na siya ay nasa malaking panganib at nagtatangka siyang makatakas,
pero nakatutok na si Ashraf sa kanya. Tinawag ni Ashraf ang lokasyon kay Goodo, at tulad ng isang mambabaril, pinagbabato ni Goodo ng maliliit na bato ang Verdugo na nagresulta sa pagkawala ng kanyang mga braso at paa. Ang layo ng Verdugo kay Goodo ay ilang bayan, para lang may pakita. Ang lakas ng hagis ni Goodo. Nang matalo ang tagapagpatay, siya'y nadakip kasama ang traidor na babae. Kinwestiyon ang tagapagpatay kung bakit niya gusto ang espada. Umamin siya na gusto niya ang espada dahil sa personal na dahilan, at wala nang iba. Matagal na niyang gustong maranasan kung ano ang pakiramdam na gamitin ang isang espada na kasing lakas ng espadang demonyo. Ngunit naniniwala siya na may balak din ang ibang tagapagpatay at maging ang simbahan sa espadang demonyo. Dahil silang dalawa ang may pananagutan sa mga pagkawasak na naganap, hindi mag-aalinlangan si Matt na kawan sila. Gayunpaman, magtatanong siya kay Helga kung ano ang gusto nito. Sumagot si Helga na gusto niyang mawala na sila, at para mas lumala pa, sinabi ni Helga kay Matt na, pahirapan muna sila bago sila mamatay. Kinilala ito ni Matt at kinaladkad sila palayo sa yelo. Kontrolado na ang lahat, pero walang malay pa rin si Goodo. Sinabi ni Ashraf kay Helga na maaari nilang magamit ang tulong niya kaya magandang sumama siya sa kanila. Nagdadalamhati pa rin si Helga sa pagkamatay ni Ashgan, pero ipinaalam sa kanya ni Ashraf na hindi naman patay si Ashgan dahil hindi ginamit ni Goodo ang kanang kamay niya. Nang mga sandaling yon, sinuri ni Helga ang tatak ni Ashgan at nakakita ng mga bakas ng buhay. Tuwang-tuwa at nakahinga ng maluwag si Helga nang makita si Ashgan na nasa loob na ulit ng tatak. Ang dalawang ito ay may kakaibang samahan, halo-halong galit at pagmamahal. Magkakaugnay na sila simula ng unang araw na matagpuan ni Helga ang espada. Siya lang ang naawa sa kalagayan nito. Nakikita rin ni Ashgan si Helga bilang kamukha ni Kena, kaya't siya ay nakaranas din ng koneksyon kay Helga mula pa sa simula. Magagawa na uling dalhin ni Helga ang espada tulad ng dati. Pagkaraan, sina Helga, Ashraf, at Goodo ay nagtungo sa gusali ng Orden. Handa nang makipagtulungan si Helga sa Orden upang makapagbigay ng tulong kung kinakailangan. Samantala, hindi pinayagan si Goodo na makapasok dahil hindi pa siya lubos na nakakaunawa at nakikiisa sa Orden. Hindi siya maaaring makakita ng mga ginagawa sa Orden dahil hindi pa siya itinuturing na hindi pa ganap na miyembro. May kasunduan lang sina Goodo at ang Order na magtutulungan para makamit ang kani-kanilang mga layunin. Nasa labas si Goodo nang marinig niya ang mga batang nag-uusap tungkol sa isang mangkukulam. Agad na nainteresado si Goodo dito, at sinabi niya sa mga bata na dalhin siya kung saan naninirahan ang tinutukoy nilang mangkukulam. Pakiramdam ni Goodo ay naninigas ang katawan habang papalapit siya sa lugar. Ito ay dahil sinadya ni Ashraf na hindi siya lubos na pagalingin, para hindi siya makapaglikha ng gulo habang nasa gusali siya. Nakarating si Goodo sa tinitirhan daw ng mangkukulam kung saan nakilala niya ang isang matandang babae. Nakakatakot ang itsura ng babae, pero posibleng hindi naman pala siya masama. Nanigas at bumagsak si Goodo sa lupa, pero mukhang hindi naman siya sasaktan ng babae. Sa loob ng gusali, natanggap ni Ashraf ang isang liham sa itim na sobra, at agad siyang kinabahan. Sa labas naman, dinala ng babae si Goodo sa kanyang bahay at binigyan siya ng mga halamang gamot para makatulong. Mukhang inaaway siya ng mga bata dahil sa paggawa niya ng mga halamang gamot at iba pa. Isang manggagamot siya sa paraang katutubo, pero hindi naman siya karapat-dapat tawaging mangkukulam. Nang mga sandaling yon, sinalakay ang apartment ng isang tagapagpatupad ng batas. Ang tagapagpatupad na ito ay mayroong isang ipinagbabawal na gamit, isang balabal na nagpapawalang kilos sa mga nasa ilalim ng kanyang impluwensya. Maaari niyang piliin kung hahayaan niyang gumalaw ang mga tao o paralisahin sila ayon sa kanyang gusto. Lumalabas na ang tagapagpatupad na ito ang kasabwat ng lalaking pinalaya si Ashgan. Dumating siya sa bayan nang natalo na ang kanyang kasama, ngunit dahil sa kanyang balabal, nasundan niya si Goodo nang hindi napapansin. Kailangan niyang tanungin si Goodo tungkol sa nangyari. Para maging posible ito, pinayagan niyang maimulat si Goodo. Nang mukhang maganda na ang takbo ng mga pangyayari para sa tagapagpatupad, isang kakaibang babae ang dumating. Nagulat ang tagapagpatupad nang may makitang tao sa loob ng kanyang nilikhang dimensyon. Lumalabas na nag-aalala si Ashraf dahil nalaman niyang may mangkukulam sa lungsod, at hindi basta-basta ito. Si Angela ito, ang mangkukulam na sumumpa kay Goodo.
Sa loob ng dimensyon ng tagapagpatupad, si Gudo ay lubos na nabaliw at gumalaw nang. Nakita niya si Angela. Ito na ang matagal na niyang hinahanap. Nagtataka ang tagapagpatupad kung paano nakakapasok si Angela sa kanyang dimensyon. Ipinaliwanag ni Angela na gumawa siya ng pansamantalang balabal para sa sarili. Ngunit dahil malapit nang masira ang pansamantalang ginawa niya, hinihingi niya ang balabal ng tagapagpatupad. Para ng isang asong ulol si Gudo habang nakatayo sa isang paa, iniisip ng tagapagpatupad kung paano siya nakakita ng dalawang kakaiba sa iisang araw. Samantala, sina Ashraf at Helga ay naghahanap na kay Gudo. Sinisisi na ni Ashraf ang sarili dahil sa pag-iwan kay Gudo na nanghihina ang katawan. Hindi naman sa may tsansa siyang manalo kay Angela kahit pagumaling siya, pero si Ashraf, nag-aalala lang. Handa namang tumulong si Helga dahil tinulungan siyang makaligtas ni Gudo. Ngayon sa dimensyong may balabal, naayos na ni Angela ang tagapagpatupad, at ang balabal nito ay kay Angela na. Napabagsak din ni Angela si Gudo at pinaglalaroan siya ngayon. Sinubukan ni Gudo na halikan si Angela, pero naunahan siya ni Angela, at napigilan niya ito. Sinabihan ni Angela si Gudo na mag-iiwan siya ng mga palaisipan sa daan, at kapag nasolusyonan na ni Gudo ang lahat ng palaisipan, iyon ang magtutungo sa kanya. Sinabihan pa ni Angela na baka magbago pa ang isip niya ng araw na iyon. Nang matapos laruin ni Angela si Gudo, nawala na ito. Maya-maya pa, nakita ni na Ashraf at Helga si Gudo, sugatan at napapagod. Nagulat si Helga nang malaman na mahigit 500 taon ng buhay si Angela. Hindi naman dapat umaabot ng mahigit 200 taon ang buhay ng mga mangkukulam, kaya naman napakalakas at mapanganib ni Angela. Dahil dito, kilala siya bilang si Angela na walang hanggan. Bago sila umalis sa pinangyarihan, natagpuan nila ang tagapagpatay na wala ng buhay at may mga ukit sa katawan, gawa ni Angela. Nang sa wakas ay magising si Gudo at pumasok si Ashraf sa silid upang dalawin siya, sinuntok ni Gudo si Ashraf sa tiyan, dahilan upang maging mahina ito. Ngunit humingi ng tawad si Ashraf sa kanyang mga pagkakamali at sinabi kay Gudo na hindi niya sinasadya. Ipinaalam niya kay Gudo na mas mahalaga siya kaysa sa iniisip niya, at hindi niya hahayaang may mangyaring. Ang mangyayari sa kanya, gusto niyang malaman ni Gudo na iniisip din niya ang mas malawak na aspeto ng mga pangyayari. Bumalik si Gudo sa kanyang higaan, at ginamit ni Ashraf ang pagkakataon upang simulan ang pagpapagaling sa sarili. Habang ginagawa yon, napagpasyahan niyang kausapin si Gudo tungkol sa unang pagkikita nila. 3 taon na ang nakakaraan yon sa ikalimang kontinente. Si Ashraf ay ipinadala sa isang bayan kung saan may matagal nang naninirahang mangkukulam na hindi nagdudulot ng gulo. Ngunit lumala ang sitwasyon nang magsimulang mangyari ang mga kakaibang bagay sa rehiyon. Nangyari ring nasa bayan din si Gudo ng mga panahong yon. Sa bayang yun naninirahan ang ilang mga bata na itinuturing na mga outcast. Dahil dito, iniisip ng ilang mga taga-bayan na isa sa mga bata, si Falvel, ay isang mangkukulam. At siya ang may pananagutan sa lahat ng nangyayari sa rehiyon. 2 matanda ang hamarang sa mga bata at sinubukang sisihin si Falvel, pero nandun na pala si Ashraf sa bayan, at nakialam siya sa sitwasyon. Gamit ang kanyang kapangyarihan bilang mage, madali niyang naalis ang mga taong gumagawa ng gulo, kaya naligtas ang mga bata. Pagkaalis ng mga gumagawa ng gulo, nagpakilala si Ashraf kay Falvel. Mukhang mangkukulam pala si Falvel, pero hindi siya gumagamit ng mahika. Sabi ng kapatid ni Falvel hindi pa siya nakagawa ng kahit anong may kinalaman sa pangkukulam noon, at ito ay dahil hindi siya makapagsalita. Nang magkakilala na sana sila ng mabuti, biglang sumulpot si Gudo. Matagal na niyang sinusundan si Falvel, at walang pag-aalinlangan na sinugod niya ito, pero naiharang ni Ashraf ang kanyang pag-atake gamit ang isang mahiwagang pader. Pinrotektahan ni Ashraf si Falvel ng buong kaya niya, pero si Gudo, sa sobrang sama ng ugali, ay hindi nagpatinag. Inutusan niya si Ashraf na ibigay sa kanya ang mangkukulam, pero biglang may lumitaw na nilalang sa likuran ni Falvel at tinulak sina Gudo at ang kanyang kabaong sa tubig. Gayunpaman, nakita na ito ng mga taga-bayan, at ito'y magdudulot ng malaking kaguluhan at pagkalito na magpapalaganap ng paniniwalang masama si Falvel. Dinala na lamang nina Falvel at ng mga bata si Ashraf sa kanilang tahanan sa labas ng bayan. Iniligtas ni Ashraf si Gudo sa tubig at ginamit ang mahiwagang panali upang mailagay siya sa upuan. Pagkagising ni Gudo, pinuri siya ni Ashraf dahil sa lakas niya kahit walang anumang pantulong na mahika.
Nalaman din ni Ashraf na may sumpa ng mangkukulam kay Goodo. Sinabi niya kay Goodo na baka hindi si Falvel ang problema dahil may sumpa rin ng mangkukulam si Falvel. Ipinaliwanag naman ng kapatid ni Falvel na si Owen kay Ashraf na walang mangkukulam sa kanilang pamilya ang nakakapagsalita. Ipinaliwanag ni Ashraf na ang mahika ay ginagawa sa pamamagitan ng mga rune, pero may isang eksepsyon noon. May isang mangkukulam, si Luna, na gumagamit ng mahika sa pamamagitan ng pagsasalita. At sa tingin ng mga pangyayari, naniniwala si Ashraf na si Falvel ang kanyang inapo. Mga manggagaway sila na nagsasagawa ng mahika sa pamamagitan ng pagbigkas ng mga salita imbes na gamit ang mga rune. Ngunit hindi pa nagagawa ni Falvel na gumamit ng mahika dahil siya ay pipi. Matapos ang paliwanag ni Ashraf, nahihirapan si Goodo na paniwalaan na hindi kayang gumamit ni Falvel ng mahika dahil tinulak siya sa tubig ng isang mahiwagang nilalang. Ipinaalam naman ni Ashraf kay Goodo na may iba pa ang nasa likod ng nilalang at hindi si Falvel. Mayroong nagtatanggol kay Falvel, ngunit hindi pa nila alam kung bakit. Ipinabatid naman ni Craig, kaibigan ni Falvel at Owen, kay Ashraf na ang ama niya ang nagpoprotekta sa magkapatid simula nang lumipat sila sa bayan 1 taon at kalahati na ang nakakaraan. Dahil hindi ligtas ang bayan para kay Falvel, iminungkahi ni Ashraf na sumama siya rito sa Orden. Pagkatapos ng pagkikita nila Ashraf, umuwi na si Craig. Sinabi naman ni Ashraf sa magkapatid na babalik siya kinabukasan. May isang araw ang mga bata para mag-isip kung sasama sila kay Ashraf o hindi. Magkasundo na sina Ashraf at Goodo dahil napagkasunduan nilang hindi naman pala banta si Falvel. Sinabi ni Ashraf kay Goodo na may posibilidad na may sumpa si Falvel at ito ang dahilan kung bakit hindi niya magamit ang kanyang mahika. Ito marahil ang dahilan kung bakit siya nag-react nang makita niya ang marka ng sumpa ni Goodo. Ang aktibong mahika ay itinuturing na napakakapangyarihan at ito marahil ang dahilan kung bakit isang mangkukulam natakot at sinumpa si Falvel. Dumating sina Ashraf at Goodo sa bahay ng alkalde para malaman na ito ay pinatay ng mahiwagang nilalang. Siya ang alkalde na tumutulong sa mga bata para maiwasan ang gulo. Galit na ang mga residente at gusto nilang mapatay ang mga bata, dahil naniniwala silang mas asama ang mga ito. Nandoon si Craig at sinabi niya kay Ashraf na may mga mangangaso ng bruha na may kakaibang maskara ang dumating sa bayan at papunta na sila sa bahay ni Falvel. Nang marinig ito ni Ashraf, napagtanto niyang nakaharap sila sa isang tagapagpatupad ng batas at siya pala ang nag-udyok sa lahat mula sa simula. Lumingon si Ashraf para tumakbo papunta sa bahay at nang mag-alok si Craig na sumama sa kanya, hinayla ni Ashraf. Inilabas ang baril at pinaputukan si Craig. Kanina pa hinala ni Ashraf si Craig. Mukhang si Craig ang katulong ng tagapagpatupad ng batas at siya ang gumawa ng mahiwagang nilalang. Nakaiwas si Craig sa mga putok at naitulak niya si Ashraf sa pader. Nasa loob ng bahay si Owen nang dumating ang tagapagpatupad ng batas at ang mga mangangaso ng bruha. Namumulot ng panggatong si Falvel sa gubat nang dumating ang mga mangangaso sa bahay. Samantala, natagpuan ni Goodo si Ashraf na hirap ng huminga. Iminungkahi ni Goodo na sabihin ni Ashraf kung paano mawawala ang sumpa pero gusto munang mailigtas ni Ashraf ang sarili. Ipinaalam ni Ashraf kay Goodo na kailangan itong protektahan si Falvel bago niya ito masabihan ng kahit ano. Si Falvel ay umuwi at nadatna ng kanyang kapatid na patay. Pinatay siya ng mga tinaguriang mangangaso ng bruha sa isang malupit na paraan. Dinakip si Falvel ng mga tagapagpatupad at nang baklatin ang kanyang bibig. Nakita nila ang marka ng sumpa sa kanyang dila. Ito ang dahilan kung bakit hindi siya makapaggamit ng mahika. Nabigo ang mga tagapagpatupad at naisip nilang walang saysay ang buong taon nila. Dahil wala nang silbi si Falvel, nais na nilang alisin siya. Sa isang pagsisiwalat, nalaman natin na ang isa sa mga tagapagpatupad ay ang ama pala ni Craig, si Sven. Sina Craig at Sven ang 2 taong hindi inaasahan ni Falvel na magtataksil. Bigla na lamang sumulpot si Goodo at pinatay ang 2 mangangaso ng bruha. Nagulat si Sven na si Goodo lang pala ang nag-iisa na nagtatanggol kay Falvel. Nagtulungan sina Sven at Craig laban kay Goodo. Sinabi ni Goodo kay Falvel na tumakas habang siya ay nakikipaglaban sa 2 lalaki. Ngunit nahihirapan si Falvel gumalaw habang pinagsusuntok ng 2 si Goodo. Akmang sasaktan na nila si Falvel nang dumating si Ashraf. Umuna siya sa pagitan ng mga lalaki at ni Falvel. Sinabi ni Ashraf kay Falvel na nasa kanya na ang responsibilidad na malampasan ito.
Sinabi ni Ashraf kay Falvel ang dapat gawin at walang pag-aalinlangan na lumapit siya kay Gudo. Naghalikan si Falvel at Gudo, kaya pansamantalang nawala ang sumpa, gaya ng alam nating lahat. Malapit nang mapahamak si Ashraf kapag nagpakita na ang anyong halimaw ni Gudo. Isang suntok lang, naitulak na niya si Sven. Sinubukan ni Craig gamitin ang kapangyarihan niya laban kay Gudo, pero isang suntok lang din ang kailangan para mapasigaw si Craig na parang sanggol. Muling sinalakay ni Sven si Gudo pero nahirapan siyang mamayani. Sinabihan ni Sven ang mga mangangaso ng bruha na dakpin si Falvel dahil pinoprotektahan siya ni Gudo. Nang sumugod ang mga tao kay Falvel, isang di inaasahang pangyayari ang sumalubong sa kanila. Nakakapagsalita na si Falvel at ang boses na lang niya ang kailangan niya para gumamit ng mahika. Gamit ang kanyang boses, napigilan niya ang mga umaatake sa kanya. Pinatay din niya ang apoy na sumusunog sa kanyang bahay. Dito na napagtanto ni Sven na mangkukulam din pala si Gudo. Ang paghalik ni na Falvel at Gudo ay pansamantalang nag-alis ng sumpa sa isa't isa. Lumapit si Falvel kay Sven at sa isang utos lamang, sinabi niyang mawala na siya, at agad naman itong nangyari. Bago mamatay si Craig, napagpasyahan niyang ang mundong ito ay puno ng mga nilalang na higit pa sa inaakala nila. Kinabukasan, buhay at maayos si Owen, lahat dahil sa mahika ni Falvel na nagbalik ng buhay sa kanya. Bata pa lang si Falvel at may ganito na siyang kapangyarihan, ibig sabihin ay halos hindi na siya mapipigilan sa hinaharap. Pagkatapos ay hinarap ni Ashraf si Gudo, at ipinaliwanag na ang paraan ng paghalik sa isang mangkukulam ay gumagana lamang. Isang mangkukulam, nangangahulugan itong kailangan niyang hanapin ang mangkukulam na sumumpa sa kanya. Dito inalok ni Ashraf si Gudo ng pagkakataong sumapi sa organisasyon at makipagtulungan sa kanya sa paghahanap sa mangkukulam na sumumpa sa kanya. Mula noon, nagtulungan na ang dalawa at 3 taon na rin silang magkasama sa gitna ng mga pagsubok at kasiyahan. Natapos ni Ashraf ang pagpapagaling sa sarili habang tapos na rin siyang magkwento. Tumayo siya, pero bago umalis ng silid, sinabi niya kay Gudo na gusto niyang ipakita rito ang ibig sabihin ng pagmamahal. Maya-maya, ipinaliwanag ni Ashraf kay Gudo kung paano gumagana ang mga bagay-bagay sa mundong ito. May 8 kontinente sa mundong ito, at ang unang kontinente ang kinaroroonan ng banal na simbahan. Ang unang kontinente ay pinagpala ng mahiwagang enerhiya, at habang lumalayo ka rito, ang unang kontinente, mas kaunti ang enerhiyang mahiwagang matatanggap mo. Ito ang dahilan kung bakit mas pinagpala ang unang kontinente kaysa sa iba. Sinabihan din ni Ashraf si Gudo na may isang napakalalim na hukay sa pagitan ng ika-7 at ika-8 kontinente. Ang butas na ito ay kilala bilang ang pagbagsak, ngunit hindi ito maaring puntahan ng karaniwang tao. Dahil may impluwensya ang organisasyon, may pahintulot sina Ashraf at Gudo. Dumating sina Ashraf at Gudo sa pasilidad na nasa itaas ng hukay. Binigyang salubong sila ng receptionist at dinala sa elevator. Ipinaliwanag ni Ashraf kay Gudo na may 17th palapag ang mundong ito at ang bawat isa ay konektado sa isang hiwalay na mundo. Dinala sila rito ni Ashraf dahil sinusundan nila ang mga pahiwatig na iniwan ni Angela para sa kanila. Ang unang palapag na pinagtigilan nila ay ang level 4, at gaya ng dati, sinalubong sila ng isang receptionist. Ito ay isang palapag na nag-aalok ng pagpapalit ng damit para sa mga bisita. Dinala sila sa mananahi na kumuha ng kanilang order. Nagulat ang mananahi nang malaman niyang itim na damit ang hinihingi ni na Ashraf at Gudo. Mukhang ang itim na kasuotan ay itinuturing na medyo delikado sa palapag na ito. Pagkatapos mabigyan ng itim na damit, nagpatuloy sina Gudo at Ashraf sa pangunahing bahagi ng ika-4 na palapag na siyang Orlansia set. Hindi ito basta-bastang palapag dahil ito ay isang mundo kung saan naninirahan ang mga bampira.